Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan wa marhaban fi darsi al-lugati Arabiyya min al-Qur'anil Karim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. So, tayo ay nasa lesson 5 na. Pero bago tayo pumunta sa lesson 5 ay magbigay tayo ng dalawang verb madi, fi'lun madi, na kung saan ay ko-conjugate natin ito sa 14 pronouns. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antumna, ana, nahnu. Okay? Example, kharaja. Kharaja, he leave or he out. Kung dalawa sila, kharaja. Kung marami sila, plural, lumabas sila, ibig sabihin, al-ghaib, di nakikita, lumabas sila, kharaju. Kung babae, hiya, kharajat. Kung dalawa sila, kharajata. Kung plural sila, karajna. So, balikan nyo lang yung lesson na tinuro ko, no? So, kung ikaw, ibig sabihin, nasa harapan, you, karaj, anta, karajta, antuma, karajtuma, antum, karajtum, anti, babae, karajti, antuma, karajtuma, antunna, karajtumna, ana, karajtu, nahnu, we, karajna. Another example, dahaba. Dahaba, dahaba, dahabu, dahabat, dahabata, dahabna, dahabta, dahabtuma, dahabtum, dahabti, dahabtuma, dahabtunna, dahabtu, dahabna. Now we go to the lesson number 5. Ang lesson nito ay mudaf ilayhi. See? So dati nakaraan naturo natin ang mga preposition. Ang tandaan niyo, kapag ang preposition kasunod niya ang noun, nagiging majrur. Jarun wa majrurun sibud jumla. See? Ang fi, ila, or ala, min. See? Okay. So ang V, ito rin ay kasama sa majrur, pero wala pa yata tayo dito, inshallah. See? Okay. Now, ang lesson 5 dito ay mudaf ilay. Ang ibig sabihin ng mudaf, ito ay possessive. Maaari itong pag-arihan. At ang mudaf ilayhi, siya ang nagmay-ari ng sinasabing mudaf na maaari pag-arihan. Halimbawa, ang libro ay mayroong pag-aari nito. See? So, ang libro, ito'y pag-aarihan, ito'y possessive. At ang mudaf ilayhi, siya ang nagmamay-ari. So, in Arabic grammar, walang of. In Arabic grammar, walang of. See? Sa English, kung babasahin natin, Book of Muhammad, sa Arabic, walang galon. So, makikita nyo lang ang of kapag ito ay ginagamit natin ng mudaf ilayhi. Magkakaroon ng of. Like for example, Book of Allah, aklat ni Allah. See? Pero makikita mo doon wala siya, ang of na ito. Ngunit kapag mudaf ilayhi, automatic lumalabas ang of. Ang tanda ng mudaf, ito ay maaaring mansub. Ito maaaring mansub, nagtatapos siya sa mansub. Example, kitaba. O maaaring majrur, kitabi. Or maaaring marfu, kitabu. So, iyan ang mudaf. Either na majrur, either na mansub, either na marfu. At pakatandaan ninyo, kapag ito ay possessive, pinag-aarihan, mudaf, wala siyang al. Wala siyang al, wala siyang tanwin. Like for example, paano ang indefinite ng kitabun? Kitabun. See? Kitabun is indefinite. Kapag ginawa natin itong definite by adding al, adding al.
at mawawala ang isang dhamma, al-kitabu. In mudaf ilayhi, walang al, kitabu. Walang al, walang dhamma, walang tanwin. See? Walang tanwin. Iisa lang ang dhamma niya, kitabu. So kapag nakita nyo na wala itong al, wala itong tanwin, ito ay nangangahulugang mudaf. Mayroon itong nagmamay-ari at ang mudaf na ito ay pinag-aarian. So anong tanda ng mudaf? Ito ay walang al, walang tanwin. Kitabu, not kitabun, not al-kitabu, kitabu. See? Ang mudaf ilayhi ay mayroon naman itong al. See? Mayroon siyang al. Ibig sabihin, definite ang mudaf ilayhi. No? Like for example, kitabul mudarrisi. See? Mudarrisi, not mudarrisu. Because kapag mayroong mudaf, kitabu is mudaf, no al, no tanwin, ang kasunod niyang noun ay nagtatapos sa majrur, kasra. Instead of mudarrisu, mudarrisi. Kitabul mudarrisi. So tandaan ninyo, ang mudaf ilayhi ay automatic, ito'y nagtatapos sa kasra. Even na mabni ang isang words na hindi natin pwedeng palitan, ito sa isip at puso natin, ito ay majrur o kasra. Like for example, kitabuhu. Instead of kitabuhi, dahil ang hu ay fixed mabni, ito'y pandalaki. Ang hu ay tumutukoy sa huwa, aklat niya. Kitabuhu, mudaf ilayhi. Kitabu is mudaf. Hu is mudaf ilayhi. Sinong hu? Huwa, takdiru huwa. Siya ang nagmamayari. Lalaki, huwa. So, his book. So, kung makikita nyo, kitabu, ang mudaf ilayhi, hu. Bakit hindi hi? Dahil ito ay mabni, fix. Pero alam natin, sa isip at puso natin, ito ay majrur. Dahil kapag ang sentence ay mudaf ilayhi, ang mudaf ilayhi, automatic ito ay majrur, nagtatapos sa kasra. Ngunit ang hu ay mabni, fix, hindi mo pwedeng palitan, kitabuhu. Pero sa isip at puso, alam natin, ang hu na ito ay majrur. Okay? Now, another example, kitabu is mudaf, no al, no tanwin. Allahi, kitabul lahi. See? Allahi, not Allahu, because mudaf ilayhi is always na magtatapos siya sa majrur. So, Allahu, kitabul lahi. See? Allahi, mayroon siyang al. So, kitabu is mudaf, pinag-aarian. Sino may-ari ng kitab? Allahi. Book of, sino na kumilitaw ang of? Book of Allah. Kitabullahi, book of Allah. So, ibig sabihin, ang of ay lumilitaw kapag ginagamit natin ang mudaf ilayhi o gusto nating palitawin ng of sa sentence ay gumamit tayo ng mudaf ilayhi. Another example, kitabu, not al, not tanwin, automatic, ito ay mudaf. Muhammadin, not Muhammadun, because ang mudaf ilayhi ay nagtatapos sa majrur. Instead, Muhammadun or Muhammadan, Muhammadin. Always majrur ang mudaf ilayhi. So, bakit walang al ang Muhammadin? Gaya ng sabi natin, ang mga pangalan, ito ay mga proper noun. See? Pangalang pantangi na sila ay automatic na definite. Hindi mo na kailangan ipalitaw pa ang al. Automatic sila kasi ay definite, kaya hindi na kailangan ng al. Pero sila ay kasing sukat ng mayroong al na salita na definite. Like for example, al-mudarrisu. See? Kitabul mudarrisu, mayroon siyang al dahil hindi ito proper noun katulad ng mga pangalang pantangi na kung saan Muhammadun, Aliyun. See? So, hindi na kailangan ng al. Automatic sila kasi ay definite. So, kalamu, pen.
no al, no tanwin. Ibig sabihin, mudaf. Kalamu Muhammad din. Fen of Muhammad. See? Baitu Muhammad din. House of Muhammad. Bahay ni Muhammad. So, tandaan natin, palagi ang mudaf ay wala itong al, walang tanwin. Ang mudaf ilayhi, ito ay definite, mayroong al. Kung walang al, ang kasunod niya ay proper noun o ito ay definite na, kaya hindi na kailangan pang lumitaw ang al. Now, gaya ng sabi natin noon, kapag ang majrur, harjar. Harjar. Ano ang mga harjar? Like for example, sinabi natin ila, or min, see? Or fi. Lumagay tayo sa fi. So, ang fi ay harjar. Kapag ang kasunod ng fi, ang pagsinusundan ng fi, like for example, baitun, fi baitun, see? Dahil mayroon siyang harjar, ito ay napapalitan ng baitin. Harjar isim majrur. So kapag ang noun kasunod ng preposition, ang instead na ito ay nagiging in. Kung ito naman ay baitu, ito ay magiging baiti. Like for example, fil. See? Fil by tu. Al baitu, kapag binigyan mo ng harjar, fil by ti. Okay? Fil by ti. Magiging majrur. Now, kung gagawin natin siyang ganito, fi by ti, see? Fi harjar by ti isim majrur. Harjar isim majrur. See? Shibhu jumla. See? Not complete sentence. Phrase words. Shibhu jumla. So, fi baitin in the house. See? Inside the house. Okay? Fi baiti. Harjar isim majrur. Now, after that, this is have double compound. One compound and two compound. Pagkatapos ng harjar isim majrur, ano tong Allah? Hindi nyo alam kung Allahu, Allaha, or Allahi. So makikita nyo dito, no al, no tanwin. Ibig sabihin siya ay, pagkatapos niya maging isim majrur shibhu jumla dahil sa abjar, plus mudaf. Pinag-aarian siya. Nino? Ng Allah. So ano ito? Mudaf ilayhi. See? So kung ito ay mudaf ilayhi, automatic ang Allah ay nagtatapos siya sa majrur. So fi baitillahi. See? In the house of Allah. In the house of Allah. See? Inside the house. Inside the house or in the house. Inside the house of Allah or in the house of Allah. See? Double compound. So nakita nyo kung paano ito naging majrur? Yung saan ito ay baitu dahil sa harjar. So paano naging Allahi? Dahil sa mudaf. Makikita nyo, naging majrur ang dating Allahu ay naging Allahi. Fi baitillahi, in the house of Allah. So makikita nyo, every preposition, ang kasunod niya ay nagiging majrur. Every mudaf, ang kasunod niya mudaf ilayhi ay nagiging majrur din. See? Okay, now, let's conjugate to 14 pronouns ang kitabu. In 14 pronouns, sa 14 pronouns, ay tinatawag na silang damirun muttasilun, not munfasilun.
Ang damirun munfasilun, they are always marfu. But in damirun muttasilun, pronouns, 14 pronouns, minsan sila ay kasra, majrur, or mansub. A or I. See? Majrur or mansub. Kasra or fatha. Pero sa mudaf ilayhi, sila ay nagiging, of course, kasra, majrur. See? Pagdating sa damirun muttasilun, sila ay mayroong sign, hindi katulad ng sa fi'lul madi na ginawa natin, no? Sila ay ganito ang sign. Sa huwa, huma, hum. So, ang sign niya, hu. Then dito, huma, same, hum, same. Hiya, ha. Huma, hunna. See? Huma, same. Hunna. See? So, ito ang sign nila sa damir muttasilun. They are fixed. Mabni. They are mabni. Anta, you, masculine, anta, you two, o lagay natin, anta, antuma, antum, babae, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, So, ang kanyang sign, pagdating sa grammar, damirul muttasilun, anta is ka. Ka, kuma. Kum. Anti is ki. See, kaya assalamu alayki. Anti, sumayo ang kapayapaan, o lalaki, assalamu alayka. See, antuma. So, antuma, kuma, kunna, ana, ya mutakallim. Ya mutakallim. See? Nahnu, na. Okay? Na. Now, we conjugate hu, huma, hum, ha, huma, hunna, hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, ya mutakallim, na. See? So, ang lahat ng ito ay, kung pagdidinikit mo sa mudaf ilayhi, sila ay majrur. Of course, kapag mudaf, ang kasunod niya mudaf ilayhi, nagtatapos siya sa majrur, pero hindi mo sila pwedeng palitan because they are mabni. But alam mo sa iyong isip at puso mo na sila ay majrur. Like for example, let's conjugate kitabu. Kitabu, no al, no tanwin, ibig sabihin mudaf. So, kung pupunta tayo sa 14 pronouns, ididikit natin lahat ito sa kitabu, ang kasunod ay mudaf ilayhi, automatic, majrur. But they are mabni, fixed, hindi sila pwedeng palitan kahit hu. Pero sa alam natin sa isip, puso, ito ay majrur. Like for example, aklat niya, huwa, kitabu, hu. His book. See? His book. Aklat nilang dalawa. Kitabu, huma. Kitabu, huma. Ang kitabu is mudaf. Huma is mudaf ilayhi. So, kung ito ay mudaf ilayhi, bakit siya huma? Hindi siya humi. Because they is say mabni, fixed. Hindi mo pwedeng palitan. Pero sa isip at puso mo, ang huma na ito'y nagtatapos sa majrur. Plural. Aklat nila. Mga lalaki. Kitabuhum. Kitabuhum. Their book. Babae. Hiya. Her book. Kitabu. Mudaf. Mudaf ilayhi. Ha. Kitabuha. Iba ang kitabuhu, panlalaki yan, his book. Kitabuha, her book, aklat niya. Kitabuhuma, dalawang babae. Babae, aklat nila. Kitabuhunna.
aklat nila. Their books. Pero hunna, pambabae. Now, you, aklat mo. Your book. Your book. Kitabu anta. Lalaki. Kitabu ka. Your book. Your book, babae. Kitabu ki. See? Babae ki, lalaki ka. See? Okay, now, lalaki. Dalawa. Antuma. Kitabu kuma. Antum, plural. Aklat ninyo. You, your books. Your book. Your book. Your book is kitabukum. Babae, kitabuki. Dalawang babae, your book, kitabukuma. Babae marami, your book, kitabukunna. Aklat ko, my book, kitabi. Ya mutakallim. Kitabi. Kitabi. Bakit siya kitabi? Book plus ya mutakallim, ibig sabihin my book, ang dhamma ay magiging kasra. No rules. Ang rules lang dito ay upang pagandahin ang pagbabasa at tunog, maging maganda sa bibig at hindi tayo malagay sa kahirapan. So, itong dhamma, ginawa niyang kasra para bumagay lang sa ya. Dahil kung hindi niya papalitan, kitaboy, ang pangit niya. So, ginagawa ito, hindi nilang isang rules, kundi binabagay lamang nila sa ya mutakallim. So, kitabi. So, kung susulat natin yan, kitabi. Okay? Kitabi. So, kitabi, this is mudaf. Ang totoo ay kitabo yan. Kapag walang ya mutakallim, kitabo. Pero pag nandiyan lang ya mutakallim, kitabi. This is mudaf. Ya mutakallim mudaf ilayhi. Ito ang nagmamayari ang ya mutakallim. Kanino ito nakapatukoy? Ana. My book. See? My book. Like for example, babun. Babo. Babo. No, tanwin. Noal. Automatic. This is a mudaf. My book, my door. Babu. Babi. See? Babi. Ya mutakallim ay takdiru ana. My door. Pen. Gawin natin itong mudaf. Noal, no tanwin. Kalamu. Gawin natin my pen. Kalami. See? Kalami. Kalami. Okay? My bed. Sari. Ri. Okay? My notebook. Daftari. Okay? Daftari. See? Kursiyo. My chair. Kursi. Yi. So, ang ya mutakallim ay patungkol ito sa my. Now, our book. Kitabuna. See? Kitabuna. Our book. Aklat namin. Now, conjugate. Lagay natin sa magandang tinig para makuha natin. Kitabo. Conjugate. Damirun, ang una ay damirun mumpasilun, huwa humahum, ginawa natin yon. Ngayon naman ay damirun muttasilun. Okay? Ang muttasilun ay either na ito'y fatha or kasra. So, pag mudaf ilayhi, ang damirun muttasilun ay kasra. Pero ang damirun mumpasilun, they are always marfu. Okay? But in damirun muttasilun, nasa sentence yan, ito ay maaring maging, ang pronouns, proper noun ay maaring, ang pronouns ay maaring maging kasra or fatha. But in damirun mumpasilun, always marfu. Now, conjugate mudaf ilayhi, kitabu. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna. You, lalaki. Kitabuka, kitabukuma, kitabukum. Kitabuki, kitabukuma, kitabukunna. My book. Kitabi, kitabuna. Another example. Kalamu. Kalamu, kalamuha, kalamuhu, kalamuhuma, kalamuhum. Kalamuha, kalamuhuma, kalamuhunna. Kalamuka, kalamukuma, kalamukunna. Kalamuki, kalamukuma, kalamukunna. Kalami, kalamuna. See? Like another example. Baitu.
Baituhu, baituhuma, baituhum, baituha, baituhuma, baituhunna, baituka, baitukuma, baitukum, baituki, baitukuma, baitukunna, baiti, baituna. See? Okay. So, mudaf ilayhi yan. Bagamat nakikita nyo, ang pronouns ay hindi nagbabago sa kasra. Nandun ang origin niya, humahum, humahunna, kakumakong, kikumakunna, yamutakalim ana. Pero sila ay sa puso, sa isip natin ay, sila ay majrur, sila ay kasra ang hulian nila. Okay? Now, dadako tayo sa ating lesson number 5, Ad-Darsu Khamis. See? Ad-Darsu Khamis, gusto kong buksan ninyo yung mga books na i-download ninyo, na buksan nyo ang page 27. Okay? Saidun said, Akitabu Muhammadin. Si Akitabu, is harfu istifham. Nagtatanong. Kitabu no al no tanwin. Ibig sabihin siya ay mudaf. Akitabu Muhammadin. Si mudaf ilayhi, Muhammadin. Hada ya yasiru. Is this a book of Muhammad? See? Is this a book of Muhammad ya yasir? Kita nyo ang pagtatanong. Hindi niya sinabing akitabu hada Muhammadin ya yasir. No. So makikita nyo, itatanong niya, ipagdidikit niya ang mudaf ilayhi, akitabu Muhammadin. Then hada ismu syara. See? Hindi niya sinabing hada kitabu Muhammadin ya yasiru. That is not proper. Hindi ito ang tama na pagbigkas kapag nagtatanong. Nasabihin mo, hada kitabu Muhammadin ya yasiru. No. Kitabu Muhammadin hada ya yasiru. See? Is this a book of Muhammad? Is this a book of Muhammad? Hada ya yasiru. Is this a book of Muhammad? Pero pag translate mo, nauna yung this. Is this a book of Muhammad ya yasiru? Ito ba ay aklat ni Muhammad ya yasiru? So makita nyo, Kitabu Muhammadin. Okay, sulat natin. Kitabu, no al, no tanwin. Muhammadin. Si din, mudaf ilayhi, not dun. Because of mudaf ilayhi. Hada ya yasiru. See? This is harfu istifham. Nagtatanong. Hindi niya ginabing ahada kitabu Muhammadin. No. Ahada kitabu no. Hindi yan ang tamang pagtanong. Kitabu Muhammadin hada. That is the perfect. See? Okay, yan ang perfect na pagsasalita ng grammar ng Arabic. Not ahada kitabu Muhammadin. No. Kitabu Muhammadin hada ya yasir. See? Okay. So, is this a book of Muhammad ya yasir? So, nasan ang mudaf? Kitabu, no al, no tanwin. Mudaf ilayhi. Siya ang nagmamayhari. Ito ba, this is a book of Muhammad ya yasir? So, makita nyo dito, not yasirun. Alam natin, ito ay yasirun. See? Yasirun. So, tandaan ninyo, kapag magkaroon kayo ng harfu nida, harfu nida. See? Parang nagbibigay siya ng pansin sa iyo, na panawagan. Ya ayyuhalladina amanu, ya yasirun, o yasir. So, kapag nakita nyo itong harfu nida, ang yasirun ay matatanggal ang isang dhamma. Kaya, ya yasiru. Para siyang al. Kitabun, al kitabu. Ya yasirun, ya yasiru. See?
Kapag nakita nyo haporida, ang isang indefinite, matatanggal ang kanyang isang dhamma, no? Or either na kasra, or either na ito ay majrur. Ito ay matatanggal ang isa kapag nakakita kayo ng harfunida. Kaya dito, instead of yasirun, meron po siyang harfunida, yasirun. See? Is this a book of Muhammad o Yasir? What is the answer? So, nakita niyo doon ang Kitabu Muhammadin? Okay. What is the answer? La. Harfunafi. Pagtanggi. So, sabi ko sa inyo, hindi natin i-analyze ang mga tanong. Kitabu Muhammadin hada yayasirun. Yayasiru. Hindi natin ito analyze dahil ito'y tanong. Ang mga i-analyze na lang natin, hindi yung mga tanong. Yes, sila ang binibigyan natin analyze. La hada Kitabu Hamidin. What is the answer? La. Okay? La hada Kitabu Hamidin. Okay. Hamidin. Because of Mudaf ilayhi. Harfunafi. Okay, pagtanggi. What is hada? This is jumlatul ismiyah. Jumlatul ismiyah. Kung ito'y jumlatul ismiyah, meron siyang mubtada. Where is mubtada? Hada. Mubtada. See? Ito ang subject. Anong tinutukoy dito na hada ba? Ano ba tinanong kanina? Kitabu. Muhammadin hada yasirun. See? Ito ba'y aklat ni Muhammad? Sino ang hada dito? Ito ang mubtada. Ito ang pag-uusapan natin. See? Okay. So, ito ang ismu isyara. Mabniyu ala sukun. Fix. Hada. Mubtada. Okay. So, kapag mayroong kabarang hada, ito ay marfu. Kitabu is marfu. See? So, ito ay khabar. Ang balita, ito ay aklat. See? Mubtada, anong balita sa mubtada? Ito ay aklat. So, walang al, walang tanwin, plus mudaf. Plus mudaf. Then, hamidun. Instead of hamidun, dahil ito ay mudaf ilayhi hamidin. Ito ay mudaf ilayhi. That's why mayroon siyang majrur. So, how many compounds that we have? 2. 1 compound, then 2 compound. First compound, mubtada, khabar. Second compound, mudaf ilayhi. See? Alam nyo na ngayon kung paano nagiging kasra. See? Ang mga dhamma na original dahil sa mudaf ilayhi, sometimes preposition followed by noun. Okay? Akitabu, balik tayo. Akitabu Muhammadin hada yasiru. La hada Kitabu Hamidin. No, this is a book of Muhammad. Lumitaw ang of. Aina Kitabu Muhammadin. Aina Kitabu Muhammadin. Mudaf ilayhi. Where is the book of Muhammad? Huwa alal kitabi. Hunaka. Ano sagot niya? Aina Kitabu Muhammadin, where is the book of Muhammad? Ano sagot niya? Huwa ala alal maktabi. Hunaka. So, ang sagot niya, huwa alal maktabi hunaka. So, this is a jumlatul ismiyah. Jumlatul ismiyah, where's the mubtada? Kailangan may mubtada khabar. See? Huwa is mubtada. Ito ang pag-uusapan. Ito ang subject. Anong balita sa huwa? Alal maktabi. Ano bang tinatanong? Ay nakitabu Muhammadin, where's the book of Muhammad?
This, hindi siya. Ang kahulugan ng huwa, maaring ito ay siya or it, ito. Ito. O anong balita sa ito? Alal makta B. See? Nahandon siya sa writing table. Ala is harf jar. Isim majrur. Shibu jumlah. Khabar. See? So, ito ang khabar. Ang tatawag natin, isim majrur, shibu jumlah, khabar. Harf jar, isim majrur, shibu jumlah, khabar. Or jarun, wa majrurun, shibu jumlah, khabar. What is hunaka? There. It's on that writing table over there. Hunaka is there. This is a zarf. Wala tayo dyan. This is a zarf. Iba ang trabaho nito. Wala pa tayo sa hunaka. Siya ay zarf. Okay? Wala pa tayo dyan. Dahan-dahan tayo mag-aaral. Hindi natin pwedeng pagsabayin. Okay? Next. Aina daftaru ammarin. Aina daftaru. Daftaru, no? Al, no tanwin. Ammarun. Instead of ammarun, ammarin. And where's the notebook of Ammar? What's the answer? Huwa alal maktabil mudarri si. What is the answer? So, tinanong niya, Aina daftaru. Daftaru. Aina daftaru Ammarin. Where is the book of Ammar? What is the answer? Huwa ala si makta tabil mo dar ri. Ito ay nasa writing table ng teacher. Huwa alal maktabil mudarri si. So what is the sentence? Jumlatul ismiyah. Where's mubtada? Kapag jumlatul ismiyah, mayroong mubtada kabar. Mubtada, ito. Where's the kabar? Si alal maktabi. Harf jar isim majrur. Kapag harf jar isim majrur, sibu jumlah kabar. Kapag mayroong mubtada. Kung wala mubtada, jarun wa majrur o si harf jar isim majrur, sibu jumlah kanas. Walang kabar. Pero pag may mubtada, jarun wa majrurun, sibu jumlah kabar. Jarun wa majrurun, sibu jumlah kabar. See? Jarun wa majrurun, sibu jumlah kabar. Okay. Now, what is this mudarri? Al-mudarri? What is this? It is on the table of the teacher. So, merong of the teacher because of mubtada plus mubtada. Mudaf plus mudaf. Then, kung merong mudaf, meron siyang al because this is a not proper noun. See? Hindi siya pangalan pantangi, kaya meron siyang al, like pangalan, hindi katulad ng pangalan pantangi, hindi na kailangan ng al, Muhammadin, Aliyin, see? Okay, Ammarin. So, dito dahil hindi proper noun, so meron siyang al, ito ay mayroong mudaf, so automatic this is a mudaf ilayhi. Mudaf ilayhi. So, mudarri, si. Instead of mudarrisu, al-mudarrisu, dahil mayroong mudaf, so ito ay mudaf ilayhi, al-mudarrisi. It is on the table of the teacher. Sino ang nasaan ang tinutukoy na notebook? Nandoon sa table. Sino may-ari ng table? Ang teacher. Mudarrisu is teacher na masculine. Sapagkat ang babae, mudarrisatun. Okay? Next. Kalamuman hada. Kalamuman hada. Page 27 tayo, ha? Darsu Khamis. Okay? Lesson 5. Okay? Kalamu man hada ya aliyun. Kalamu man hada. See? To whom this pen ya o Ali? To whom this pen? Kanino to
ballpen o ali o panulat. Hada, kalamul, kalamun o al no tanwin. Kalamul mudarri si. This pen of the teacher. This pen of the teacher. Okay? Itong ballpen na ito ay ballpen ng teacher. This pen of the teacher. Okay? Aina hakiba tu. No, al no tanwin. Hakibatul mudarri si. Where is the bag of the teacher? Hiya. Hakibatu is feminine word. See? So kapag ito'y feminine word, hindi mo gagamitin ang huwa. Hiya, ito. Not huwa. Dahil ang huwa ay panlalaking word. So, ang sabi na, gaya ng turo natin, feminine words ang salita at masculine words. So, hakibatun, dahil sa tamang marbuta, 99.5% kapag mayroong tamang marbuta ang words o isang salita ay feminine. So, ay na hakibatun, feminine, hakibatun. Ay na hakibatun mudarri, si, hiya, tahtal maktabi. So, tahta is, what is tahta? This is a zarf. Lugar. Lugar. So, dalawa ang kahulugan ng zarf. Zarfu makan, zarfu zaman. Isa itong lugar na tinutukoy o sa panahon o oras. So, inshallah, wala pa tayo dito. Sabi niya, ito ay nasa tahtal maktabi, ilalim. Tahta, lugar ito, ilalim ng writing table or desk. Ito ay nasa ilalim ng writing table. Tandaan ninyo kapag zarf, mayroong zarf, ang kasunod ay mudaf ilayhi din. Hindi lamang mudaf ilayhi. Zarf, mudaf ilayhi, pero wala pa tayo sa zarf. So inshallah sa susunod ay pagpapatuloy na ito din ito inshallah. Wa qadar alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.